Gusto lang natin is ma-maximize yung ating internet connection through Piso Wi-Fi. So, another passive income yun sa atin. Hi guys, Technology again. Today's topic is another part 2 sa ating frequently asked questions ng ating pagpipiso Wi-Fi business. So, number 1 question would be is, ano bang need natin na package sa ating piso Wi-Fi? For example, wala pa tayong knowledge po sa pagpipiso Wi-Fi, hindi natin alam yung mga basics nito, but we do want to have a business na yun, maghahanap na lang tayo ng supplier. So basically, as tayo na customers, dapat alam natin yung mga supplier natin. Pangalawa nandoon is, ano yung mga package na available customers, kung saan for example, tayo customer, mayroon existing na ISP or internet sa bahay, and gusto lang natin is ma-maximize yung ating internet connection through Piso Wi-Fi. So, another passive income yun sa atin. So, pwede silang magbibigay sa'yo ng package na may Piso Wi-Fi bendo ka na, plug and play, and access point. Yun lang po yung ibibigay nila. Kasi nga po, meron ka ng internet sa bahay nyo. So, wala ka na po yung tinatawag natin modem, yung mga ganito. So, kailan ba tayo gumagamit nito? Kasi doon lang po tayo gagamit ng mga ganito kapag wala talagang internet sa bahay. So, mag-i-install pa tayo ng another unit ng ISP, which is either Smart or Globe, or kung depende kung anong telco na available sa lugar nyo, yung malakas doon sa inyo. And pwede rin mag-invest na din kayo ng open line. Yung mga may nabibili naman ito. So, i-link down ko lang sa description kung saan nyo pwede mabili yung mga open line modem. So, balik tayo sa topic. Yun nga, yung ganong package is good for those who have internet already sa bahay. So, kung doon naman tayo sa wala talaga lahat, doon ka sa package kung saan need mo pa ng Piso Wi-Fi plug and play, need mo pa with license so dapat i-ask nyo yung is this a lifetime license? Yung license po is yun po yung software ng ating Piso Wi-Fi kung saan may access tayo sa lahat ng mga features po ng ating bendo, like mga customers natin, sales natin, schedule maintenance, etc. So need po yun. Dapat as owners, bibili tayo nun, may access tayo sa username and password ng ating Piso Wi-Fi license. Kasi yun nga, binili po natin kasama yung yung license nun. So yun din kasi ang problema sa iba, no. Hindi nila alam yung license account nila. Hindi binibigay ng technician yung pinagbilhan nila ng Piso Wi-Fi. Kasi nga po, technician, may iba din technician kasi parang mahirap na i-explain doon sa mga customers kung wala talagang knowledge sa pagpipiso Wi-Fi. Hindi na nila tinuturo yon kasi medyo may pagka-technical din po sa part po sa customers, no. Magla-login pa sila doon sa, for example, sa 10.0.01/admin, mga ganon. So as customers na gusto mag-business na Piso Wi-Fi, please do have the patience and knowledge na matutunan nyo po yung mga basics po na mga terms ng pagpipiso Wi-Fi. Especially yung license na yan. Importante po yan. Dapat nakaka-login kayo. Alam nyo yung mga pasikot-sikot dyan. Kasi nakakatulong yan pag dumating yung time na may mga customers kayong mga hindi niaasahan na may problema sa paghuhulog nila. So, yun po. Gawan nyo ng paraan po. Mag-research tayo. Pwede dito sa ating channel, magtanong-tanong ka sa mga basic po. Try ko po, isasagot ko po yun ng abot ng makakaya ko. And yun nga, pwede din sa ibang mga sources. So may mga reliable sources naman din po. So hindi ko na kine-claim talaga na ako lang talaga yung pwede nyo makukuha na source. Marami po dyan sa YouTube. Pero gagawan ko pa rin po ng mga basics po dito sa ating channel, and hopefully mag-like, share, and subscribe din po kayo.
So, yun sa packages, no? Ganun din po yun. So, complete package na yun. Clarify ko lang, modem, kung asan yung ISP natin. Ito, example to, Smart Bro Boost Even. Tama pa pagkasabi ko, Boost Even. Ito po ay open line na. So, may kasama pa tong external antenna. So, sasabihan nyo pa si technician niya na i-align ng maayos yung antenna doon sa tower ng doon sa lugar ninyo, yung telco tower. So, sa amin dito, smart. So, naka-face po yung antenna kung saan po yung tower ng smart para makakuha po tayo ng magandang sagap ng internet speed. Add-on ko lang din po dapat as piso Wi-Fi owners, alam natin yung ang ibig sabihin po ng download speed at upload speed. Napaka-basic po pero yan karaniwan po na papansin ko sa mga clients ko. Hindi nila alam ano yung ang kaibahan o ang meaning po ng download. Siguro yung download pwede pero yung upload hindi nila naintindihan. Ang download po yan po yung kabilisan po ng pagkuha natin ng data mula sa isang source. For example, gusto natin manood ng movie and gusto natin pag offline walang internet mapapanood natin siya. So nagda-download po tayo ng movie na yon. So sa upload naman, yan po yung ang pag-export ng data. Example, may kaibigan ka na gusto makita yung video ng farm ninyo, for example. So, isi-send niya doon sa kaibigan mo na yon. So, ang process po yun is nag-export, pinasa mo sa kanya. So, yan po yung upload. So, ang speed niya, yan po, karaniwan po sa mga bendo na pangmasa na bandwidth limit na manage na is nasa 3 Mbps per user, 3 Mbps per download and upload. So case to case din yan po, no? Isipin din po natin yung modem natin. Hindi po kasi ibig sabihin na kung 50 yung sa experience lang natin sa mga sim base, 50 Mbps po yung download, yung upload natin is 50 rin. Mostly sa experience ko, mas mataas talaga ang download kaysa sa upload. So, yun, dapat alam niyo yung kahalaga ng download speed at upload speed. So, pwede nyo din i-check yan, no? Once na-install na yung modem nyo sa bahay or saan ba yung paglalagyan ng piso Wi-Fi nyo, pwede ka mag-request ng speed test doon sa technician. Or mas maganda, ikaw na mismo yung gagawa ng speed test na yon. Paano? Magda-download lang po tayo doon sa Google Play Store, download nyo po yung Open Signal, or kung hindi nyo gusto yung ganun na magda-download pa kayo sa Google App, pwede po doon sa Google Chrome nyo na. I-type nyo lang ang fast.com. So reliable po yan. Yan po yung ginagamit karaniwan po ng mga technician. And ano pa ba? Katatlong katanungan, paano malaman ang username password ng 10.0.01/admin? Malalaman nyo yan doon po sa pinagbilhan nyo. So hingin nyo yun, hindi pwede na sa kanya lang po yung access po nun. So kinakailangan sa inyo at maipasa sa sarili nyong email address. Bakit sa sarili nyong email address? Kasi po sa inyo na po yun binili nyo na po yun kasama nung package na yun. No need na para manatili siya doon sa pinagbilhan nyo. Kasi may tendency, hindi natin alam. Pwede ipagbenta naman ni technician or piso Wi-Fi service provider nyo ang license key nyo. So, mas mainam sa inyo na po yun. At right po talaga ng atin as customers na hingin yun. Sa atin po yun. Nakapasa dapat sa email address. So, hingnan nyo ng proof. Paano ba to pinapasa, sir? Gusto ko kasi sa akin lang po yung license key ko. Yun po kasi yung pagkakaalam ko. So, ganun po yung gawin nyo, ma'am, sir. And then, number 4, pwede ba makita ang sales sa ating piso Wi-Fi? Pwede po. Siya nga, yun nga po yung na kailangan po natin yung license natin. So, one way po yun na ma-check natin. And, doon din po natin ma-set up yung ating tawag na remote monitoring. Kahit nasa malayo po tayo, pwede po tayo mag-checking. So may video din po ako dyan sa remote monitoring.
pwede nyo lang ma-check po sa ating channel. So ililink ko na lang po dito sa video. And then number 5 is access point at external antenna. Ano pong pinagkaiba? Ito lang po ay mga basic lamang po. Hindi ko po sinasabi na ako po isang specialist po or magaling po sa computer sciences and IT services. Sa katunayan po, ano lang po ako yung passion ko lang, course ko hindi po related sa mga computer, nasa ano lang ako, sa food technology. Though may technology po yung kurso ko, pero sa pagkain po yun. Iba din po tong pinasukan ko. Parang ginawa ko siyang passion, the same time, yun nga, may income din tayo dito sa Piso Wi-Fi. So why not gawa natin po ng channel. So gusto ko po makatulong sa iba, at dito din po sa channel na to, baka makatulong po kayo somehow. Mag-comment kayo kung may alam kayo. So sa access point po natin, ito po yung from the word point of access ng Wi-Fi. So dito nagkakaroon ng chance na mag-connect yung ating mga cellphone, ating mga devices dahil sa access point. Ang karaniwan na mga access point po sa Piso Wi-Fi, kung mapapansin nyo, yung mga Comfast, mga TP-Link, may mga Ryuji, o ano pa po. Madami po Pero sa akin na-experience, TP-Link po ako. Ang access point ng TP-Link, karaniwan is yung EAP 110 at EAP 225. Ito po yung omnidirectional. Radius niya is around 200 meters po ang lawak. So kung saan yung access point mo, 200 meters po yan, sakop po ng range niya. So may pagkakaibahin din yung mga access point po, ma'am sir. Ang access point po ay pwede siyang single band, which is 2.4 GHz, at pwede rin siyang dual, yung may 5 GHz. Ang problema din po kasi, kapag magkalapit lang yung mga computers nyo na Piso Wi-Fi, nabubulol na ako, may tendency po na magkaroon ng congestion or traffic po yung ating mga range po ng frequency. So 2.4 din yung kabila na access point, sa'yo 2.4. So mag-aagawan kayo doon. So ang ginagawa ng iba, kung may budget na po, mas maganda po yung dual band. And sa pagkakaalam ko, mas safe din po si dual band, kasi yung 2.4 is sa mga sabi-sabi lang po nawa Wi-Fi jam po daw. Ang Wi-Fi jam, ibang topic na po siguro yan. Yung kasing Wi-Fi jam, yan po yung mga hacker, yung mga sinisira yung signal mo. Okay naman sana yung bendo mo, pero nangyayari, hindi makakonect yung mga clients mo. So hindi po maganda yung Wi-Fi jamming po. Hindi ko ina-advise na dapat matutunan nyo yan. Though meron naman pong siguro mga nagtuturo ng mga ganun, pero hindi po maganda yung ganun na nagkakaroon kayo ng unhealthy na competition, na ginajam na lang yung access point nyo. And then ang pinakaiba sa external antenna, yung sinabi ko, external antenna, dito po yun nilalagay. Yung parang TV natin sa ating mga bahay, kailangan ng antena para magkaroon ng malinaw na signal. Sa Wi-Fi din po, kailangan din po ng antena para magkaroon ng magandang signal po sa ating download at upload speed. So yun lang po, sana may natutunan kayong bago, and abang-abang na lang po sa mga next videos ko, kasi medyo na busy din ako. So maraming salamat mga ka-tech, and God bless.